Ako si Lito, isang simpleng lalaki na lumaki sa probinsya. Dito ko nakilala si Ana, isang babaeng ubod ng ganda at bait. Simula nang magkita kami, parang may magnetong humahatak sa amin sa isa't isa. Ang mga ngiti niya ay tila liwanag sa madilim kong mundo. Sa kabila ng aming simpleng pamumuhay, ang bawat sandali ay puno ng saya at pagmamahalan. Mula sa masayang pag-uusap sa ilalim ng mga puno ng mangga hanggang sa paglalakad sa tabi ng ilog, hindi namin alintana ang hirap ng buhay. Kahit pa man madalas kaming nagtitipid, hindi ko naramdaman ang kawalan dahil sa pag-ibig ni Ana. Ang aming mga pangarap ay binubuo ng mga simpleng bagay, isang maliit na bahay, masayang pamilya at tahimik na pamumuhay. Ngunit hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay laging masaya. Unti-unti, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Lumalalim ang aming mga obligasyon sa buhay at ang kahirapan ay parang aninong sumusunod sa amin saan man magpunta. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy kami. Pinilit kong makahanap ng trabaho sa bayan upang masustentuhan ang aming mga pangangailangan. Si Ana, sa kanyang sariling paraan, ay naging matibay. Patuloy siyang nagtrabaho sa maliit na tindahan ng kanyang pamilya at kahit na pagod na siya, hindi ko narinig ang anumang reklamo mula sa kanya. Ang kanyang determinasyon ay nagsilbing inspirasyon sa akin. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may mga lihim na hindi ko alam. Isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi, napansin kong parang may bumabagabag kay Ana. Tahimik siya, hindi tulad ng dati. Tinanong ko siya kung may problema, ngunit nginitian lang niya ako at sinabing pagod lang siya. Ngunit nababasa ko ang lungkot sa kanyang mga mata. May parte sa akin na nagsasabi na may hindi tama. Hindi nagtagal, napansin ko ang pagbabago sa kanyang kilos. Madalas siyang wala sa tindahan at kapag tinatanong ko siya, palaging may dahilan. Hanggang isang araw may nagsalita sa akin na may nakita siyang ibang lalaki na kasama si Ana sa bayan. Hindi ko nais paniwalaan ito, ngunit ang kirot at duda ay nagsimulang sumiksik sa aking dibdib. Sa kabila ng aking mga pagdududa, pinili kong maniwala sa kanya. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho, ngunit ang mga bulong ng pagtataksil ay hindi nawala sa aking isipan. Hanggang isang gabi, habang umuulan ng malakas, bumalik si Ana ng basang-basa at umiiyak. Hinanap ko ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makatingin sa akin. Lito, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya habang nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko na kaya ang lahat ng ito. May nangyari na hindi ko inaasahan. Tila bumagsak ang mundo ko sa narinig ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang mga susunod na salitang bibitawan niya ay tila mga punyal na diretsong tumusok sa aking puso. May isang tao na kinontak ako, patuloy niyang sabi. Sinabi niya na may alok sa akin, isang mas maginhawang buhay, kapalit ng isang bagay na hindi ko alam kung kaya kong ibigay. Nakatingin siya sa akin, umaasa na maiintindihan ko siya, ngunit ang mga mata ko ay puno ng galit at pagtataka. Sino ang taong ito? Anong alok ang sinasabi niya? Sa momentong iyon, alam kong ang aming relasyon ay nasa bingit ng pagkasira. Sa likod ng bawat yakap at halik ay may mga lihim na hindi ko kailanman inakala. Sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan, sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang aming pagmamahalan ay unti-unting nawawala. Sa bawat araw na lumilipas, tila ba unti-unting nabubura ang mga alaala namin ni Clara. Parang mga lumang litrato na nawawala ang kulay, nagiging maputla, at ang mga detalye ay di na maaninag. Ngunit kahit na sa ganitong kalagayan, hindi ko pa rin maialis sa aking isip ang mga nangyari, ang mga dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Ang kahirapan ay tila isang malupit na guro. Noong una, akala ko'y kaya namin itong lagpasan. Nagsimula kami ni Clara na puno ng pangarap at determinasyon.
Sa kabila ng pagiging salat sa materyal na bagay, pinanghawakan namin ang pag-asang magiging maayos din ang lahat. Ngunit sa bawat pagtakbo ng oras, ang timbang ng mga problema ay unti-unting bumibigat at ang dating matibay na pundasyon ng aming relasyon ay unti-unting nagkakabitak. Hindi ko inaasahan ang panlilinlang na ginawa ni Clara. Sa mga huling buwan namin, napansin kong nag-iba ang kanyang kilos. Madalas siyang wala sa bahay at madalas tumatanggap ng tawag na tila ba may tinatago. Isang araw, sinundan ko siya at nakita ko siyang nakikipagkita kay Leo, ang dati kong kaibigan. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang katotohanang ang taong pinagkakatiwalaan ko ay niloloko ako, o ang katotohanang ang kaibigan ko ang may kinalaman sa pagkasira ng aming relasyon. Sa gabing iyon, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ni Clara. Sinabi niya sa akin na hindi na niya kayang magtiis sa kahirapan. Ayon sa kanya, si Leo ang makakatulong sa kanya para makawala sa buhay na puno ng paghihirap. Ang mga salitang binitawan niya ay tila mga punyal na tumarak sa aking puso. Naisip ko, paano niya nagawang ipagpalit ang lahat ng aming pinagsamahan para sa isang ilusyon ng ginhawa. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi ko siya pinigilan. Alam kong kailangan niyang hanapin ang sarili niyang kaligayahan kahit na sa maling paraan. Mula noong gabing iyon, naglayas si Clara at iniwan niya ako. Dala ang lahat ng kanyang mga gamit. Ang bahay na dating puno ng saya at pagmamahalan ay naging tahimik, malamig at puno ng alaala ng isang pag-ibig na nawala. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan kong bumangon. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho, pilit na binubuo ang mga piraso ng aking pagkatao na nadurog. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, may nakapukaw ng aking pansin, isang sulat na iniwan sa aking pintuan. Nakalagay ang pangalan ni Clara sa sobre. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, naroon ang liham na tila ba nagmumulto mula sa nakaraan. Mahal kong Daniel, simula ng liham. Alam kong nasaktan kita at alam kong hindi ko na maibabalik ang lahat ng nasira. Ngunit nais kong malaman mo na hindi ako naging masaya sa aking pinili. Ang akala kong ginhawa ay naging isang bangungot. Si Leo, na akala ko'y magiging sagot sa aking mga problema, ay mas naging pabigat pa. Nagkamali ako sa aking desisyon at ito ang pinakamabigat na pagsisisi sa aking buhay. Habang binabasa ko ang liham, nararamdaman ko ang sakit at pagsisisi ni Clara. Ngunit sa dulo ng liham, may isang bagay na nagpatigil sa akin. Daniel, may isang bagay akong hindi nasabi sa iyo. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Ako ay buntis at si Leo ang ama. Ngunit kahit na ganito ang sitwasyon, nais kong malaman mo na ikaw ang tunay kong mahal. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ngunit sana'y patawarin mo ako. Bigla akong napaupo, hindi makapaniwala sa aking nabasa. Ang sakit ay doble, hindi lamang dahil sa pagkasira ng aming relasyon, kundi dahil sa bagong buhay na dala ng kanyang panlilinlang. Ngunit sa kabila ng lahat, ang damdamin ko para kay Clara ay hindi basta-basta maglalaho. Gusto kong magalit, gusto kong magtanim ng galit, ngunit may bahagi pa rin sa puso ko na nagmamahal sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Alam kong hindi ko na maibabalik ang nakaraan, ngunit may pag-asa pa rin para sa hinaharap. Sa kabila ng sakit at pagtataksil, may natutunan ako tungkol sa tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi perpekto, ngunit puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Ngunit paano ko haharapin ang katotohanan? Paano ko haharapin ang bagong responsibilidad na ito? Isang tanong na sumasalamin sa aking isip at sa bawat hakbang na gagawin ko ay tila ba may nag-aabang na bagong kabanata ng aking buhay. Puno ng pag-asa at takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa paglipas ng mga buwan, tila unti-unting nanunumbalik ang tibay ng loob ko. Subalit sa kabila ng mga ngiti na pilit kong ipinapakita, hindi ko maalis sa isipan ko si Clara.
Ang mga alaala namin ay patuloy na bumabalik sa akin, kahit papilit kong itinataboy. Ang mga pangarap namin, ang mga plano, lahat ng iyon ay tila naglaho, kasabay ng aming pag-iibigan. Isang gabi, habang naglalakad ako sa makipot na kalsada ng aming baryo, naramdaman kong parang may kakaibang enerhiya sa paligid. Ang lamig ng hangin ay tila nagdala ng isang mensahe, isang paalala ng mga araw na puno ng saya at pag-asa. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang pamilyar na silweta. Si Clara, nakatayo sa harap ng lumang bahay na dati naming pinapangarap na maging tahanan. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, ngunit sa isang iglap, naglakad ako patungo sa kanya. Ang puso ko ay parang magnanakaw na bumabalik sa pinagmulan ng kanyang kasalanan, ngunit dama ko ang pagnanasa na makita siyang muli. Sa paglapit ko, napansin kong may luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Ang mga sugat ng nakaraan ay sariwa pa rin, ngunit ang damdamin ay di ko maitanggi. Clara, bulong ko, pilit na nilalabanan ang pag-aalinlangan sa aking kalooban. Napatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Nilo, sagot niya, ang boses niya ay parang musika na matagal ko nang di naririnig. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, bagamat alam kong ang tanong na iyon ay para sa akin din. Namiss kita, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Nilo. Hindi ko alam kung paano ko nagawang lokohin ka. Ang mga salita niya ay tila mga punyal na tumusok sa dibdib ko. Sa kabila ng lahat, ang nararamdaman ko ay hindi galit, kundi pang-unawa. Alam kong pareho kaming biktima ng mapanlinlang na sitwasyon. Ang kahirapan at panlilinlang ay mga puwersa na mas malakas kaysa sa pagmamahalan namin. Clara, hindi ko alam kung paano kita mapapatawad, sagot ko. Ang boses ko ay nagbabago dahil sa emosyon. Ngunit alam kong pareho tayong nagkamali. Tumahimik kami habang ang hangin ay nagdadala ng malamig na yakap. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming mga desisyon. Ang mga pangyayari ay hindi na mababago, ngunit ang mga aral ay kailangang tanggapin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagnanasa na bumalik sa dati. Ngunit alam kong hindi na iyon posible. Ang aming mga landas ay nagbago at hindi ko na maibabalik ang mga nasirang pangarap. Ano ang plano mo ngayon, Nilo? Tanong niya, puno ng pag-asa na marinig ang sagot na gusto niya. Susubukan kong magpatuloy, sagot ko, kahit pa ang parte ng puso ko ay nais siyang makasama muli. Kailangan kong magpatawad, hindi lang sa iyo kundi sa sarili ko. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang determinasyon na magbago. Nilo, gusto kong bumawi. Handa akong gawin ang lahat para maayos ang lahat. Ngunit bago pa man ako makasagot, narinig namin ang isang ingay mula sa loob ng lumang bahay. Isang malakas na putok na parang galing sa baril, kasunod ang mga yabag ng mga paa na nagmamadali. Ang puso ko ay bumilis at si Clara ay napatingin sa akin, puno ng takot. Nilo, ano iyon? Tanong niya habang ang mga mata niya ay nag-aalab sa pag-aalala. Tumakbo kami papasok sa bahay. Ang mga paa namin ay nagmamadali sa madilim na pasilyo. Sa loob, nakita namin ang isang lalaking nakahandusay sa sahig. Ang dugo ay umaagos mula sa kanyang dibdib. Hindi ko siya kilala, ngunit ang takot sa mga mata ni Clara ay nagsasabi ng kakaibang kwento. Clara, sino siya? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hindi ko alam, sagot niya, ang boses niya ay nanginginig. Ngunit natatakot ako, Nilo, parang may masama sa likod ng lahat ng ito. Habang nakatingin kami sa katawan ng lalaki, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila dumaan sa amin, nagdadala ng mensahe ng panganib at misteryo. Sa sandaling iyon, alam kong ang aming kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Ang mga kasinungalingan at kahirapan na naghiwalay sa amin ay nagdala rin ng mga bagong hamon na kailangang harapin.
Ang aming pag-iibigan ay hindi lamang kwento ng pagtatapos, kundi simula ng masalimuot na paglalakbay na puno ng panganib at pag-asa. Sa harap ng lahat ng ito, alam kong kailangan naming magtulungan upang malampasan ang mga balakid at tuklasin ang katotohanan sa likod ng misteryo. Ang aming mga puso ay puno ng takot, ngunit alam kong ang pag-ibig namin ay mas malakas kaysa sa anumang puwersa na nagtangkang sirain ito. Sa aming paglalakbay, ang mga kasinungalingan ay magiging gabay sa pagtuklas ng mas malalim na katotohanan na magbubukas ng panibagong kabanata ng aming kwento. Mula nang maghiwalay kami ni Clara, tila naging mabigat ang bawat araw. Ang bigat ng pagkawala niya ay parang aninong laging nakadikit sa akin, palaging naroroon kahit saan ako magpunta. Ang aming pag-uusap noong gabing iyon ay paulit-ulit na tumutugtog sa aking isipan, tila isang sirang plaka na hindi ko maitigil. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang isipin kung paano nagbago ang lahat ng ganoon kabilis. Mula sa mga matatamis na pangarap namin, ngayon naglalakad ako sa gitna ng ulap ng kawalang kasiguraduhan at kalungkutan. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, nadaanan ko ang isang maliit na tindahan ng mga lumang aklat. Sa likod ng bintana nito, may isang librong agad na pumukaw sa akin. Sa pabalat nito'y nakalarawan ng isang pares na magkahawak kamay sa ilalim ng puno. Isang imaheng labis na nagpapaalala sa akin ng mga nakaraan namin ni Clara. Sa hindi malamang dahilan, pinasok ko ang tindahan at binili ang libro. Nang binubuklat ko ang mga pahina nito, isang maliit na papel ang nahulog mula sa loob. Isang sulat na tila matagal nang nakabaon sa pagitan ng mga pahina, ngunit malinaw pa rin ang mga titik. Sa aking mahal, simula ng sulat. Hindi ko alam kung kailan ko ito maipapadala sa iyo, ngunit nais kong malaman mo na mahal kita higit pa sa kayang ipahayag ng mga salita. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang at sana'y makatagpo tayo ng daan pabalik sa isa't isa. Nanginig ang mga kamay ko habang binabasa ko ang mga salitang iyon. Ang sulat na iyon ay tila direktang nakikipag-usap sa akin, tumatago sa aking puso at bumubuhay ng bagong pag-asa. Paano kung may paraan pa para kay Clara at sa akin? Paano kung ang mga sugat ng nakaraan ay maaari pang hilumin ng panahon? Hindi ko na malaya ng oras habang nakaupo ako sa loob ng tindahan. Ninanamnam ang bawat salita ng liham na iyon. Sa aking pag-uwi, dala ko ang libro at ang pag-asang muling makaharap si Clara. Kinabukasan, nagdesisyon akong tawagan siya. Ang tunog ng kanyang boses sa kabilang linya ay naging musika sa aking pandinig. Clara, panimula ko, alam kong malalim ang sugat na iniwan ng ating nakaraan. Pero gusto kong malaman mo na handa akong ayusin ang lahat. Nais kong magpaliwanag. Maaari ba tayong magkita? Tahimik siya sa loob ng ilang sandali at halos marinig ko ang kabog ng aking puso habang hinihintay ang kanyang sagot. Sige, sagot niya sa wakas. Magkita tayo bukas sa parke kung saan tayo laging nagpupunta noon. Kinabukasan, dumating ako ng mas maaga sa parke. Ang lugar na iyon ay puno ng alaala ng aming masasayang araw. Ang mga puno, ang mga bulaklak, at ang malamig na simoy ng hangin. Lahat ng ito'y tila saksi sa aming kwento. Maya-maya pa, natanaw ko si Clara na papalapit. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pag-aalinlangan at pag-asa. Nang magkatabi na kami, wala sa aming nag-aksaya ng oras sa mga pambungad na salita. Clara, simula ko, alam kong marami tayong pinagdaanan, pero nais kong malaman mo na hindi ko sinasadya ang lahat ng nangyari. Nabiktima ako ng panlilinlang at sa aking kahinaan ay nadala ako ng tukso. Ngunit walang araw na hindi kita inisip, walang oras na hindi kita naisin makasama muli. Nakita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata.
Nahirapan din ako, alam mo, sagot niya. Ang hirap para sa akin na magpatuloy, lalo na't iniwan mo ako ng walang paliwanag. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila na mahal pa rin kita. Nang magtama ang aming mga mata, naramdaman ko ang init ng aming koneksyon, isang bagay na hindi nagbago sa kabila ng lahat ng nangyari. Ngunit bago pa man kami makapagpatuloy sa aming usapan, isang hindi inaasahang tao ang lumapit sa amin. Ikinalulungkot kong istorbohin kayo, sabi ng matandang babae. Pero ako ang nagmamay-ari ng tindahan ng aklat kung saan mo nakuha ang sulat na iyon. Maraming taon na ang nakalipas, may isang lalaking nag-iwan ng liham na iyan para sa kanyang minamahal. Sinasabi ng tadhana na kapag natagpuan mo ang liham, ikaw ang tinutukoy nito. Bigla kong naalala kung paano ko natagpuan ang liham sa loob ng libro. Ang mga mata ni Clara ay tila nagliwanag sa pagkagulat at saya. Ang lalaking iyon, sabi ng matandang babae, ay naghintay ng matagal para sa kanyang mahal. At ngayon, heto kayo. Marahil, kayo ang nakatakdang magtapos ng kwento nila. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagong simula. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Kung ang liham ay para sa akin, sino ang orihinal na sumulat nito at paano ito nauwi sa akin? Sa paglipas ng mga buwan, hindi ko maalis sa isipan ko ang alaala ng mga masasayang sandali namin ni Clara. Siya ang naging liwanag sa aking madilim na mundo, subalit lahat ng ito'y naglaho dahil sa mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Ang kahirapan ay tila isang halimaw na patuloy na sumusubok sa aming pag-ibig, at ang panlilinlang ay isang laso na unti-unting pumuksa sa pagtitiwala namin sa isa't isa. Matapos ang aming paghihiwalay, sinubukan kong aliwin ang sarili sa trabaho. Nagpatuloy ako bilang isang mekaniko sa maliit na talyer sa bayan. Ang pag-aayos ng mga sirang makina ang tanging paraan upang makalimot. Ngunit sa bawat kumpas ng aking mga kamay, naroon ang alaala ni Clara. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga yakap, lahat ng iyon ay nagsisilbing multo na nagmumulto sa aking isipan. Isang araw, habang abala ako sa pag-aayos ng isang lumang kotse, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. "Kamusta, Miguel?" Napatingala ako at nagulat nang makita si Lando, isang matalik kong kaibigan mula pa noong bata kami. Matagal na simula nang huli kaming magkita. Nagkwentuhan kami ng kaunti at sa kanyang mga salita, nalaman kong may alam siya tungkol kay Clara. "Miguel," sabi ni Lando, "may gusto akong sabihin sa iyo tungkol kay Clara. Alam kong hindi ito madali para sa iyo, pero kailangan mong malaman ang totoo." Nagtaka ako sa kanyang sinabi. Ano ba ang alam ni Lando na hindi ko alam? Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, pinili kong makinig. "Ano yon, Lando? Ano ang dapat kong malaman?" Nagbuntong hininga siya bago nagsalita. "Miguel, hindi lang kahirapan ang dahilan ng paghihiwalay ninyo ni Clara. May isang tao na nagmanipula sa sitwasyon ninyo. Si Ramon, ang dati mong kaibigan." Halos hindi ko mapaniwalaan ang narinig ko. Si Ramon? Ang tao na itinuring kong kapatid? Paanong si Ramon? Ano ang ginawa niya? Ipinagpatuloy ni Lando ang kanyang kwento. Ginawa ni Ramon ang lahat para paghiwalayin kayo ni Clara. Sinadya niyang ipakita kay Clara na nagkakasala ka sa kanya, na may iba kang babae. Naramdaman ko ang pag-init ng aking buong katawan. Ang galit na matagal kong itinago ay muling sumiklab. Gusto kong malaman ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Ramon. Bakit niya ginawa iyon, Lando? Anong makukuha niya sa panlilinlang na to? May gusto siya kay Clara, Miguel. Matagal na niyang sinisikap na makuha ang atensyon ni Clara. Pero nung nakita niyang hindi siya ang pinili ni Clara, naisipan niyang sirain ang relasyon niyo. Sagot ni Lando. Hindi ko alam ang gagawin ko sa mga nalaman ko. Naghalo ang galit at lungkot sa aking dibdib. Paano ko haharapin si Ramon? Paano ko haharapin si Clara?
Habang naguguluhan ako, isang tanong ang biglang pumasok sa aking isipan. Si Clara ba, Lando? Paano niya nalaman? Ano ang ginawa niya nang malaman niya ang totoo? Nagkibit balikat si Lando. Hindi ko alam, Miguel, pero isang bagay ang sigurado, hindi pa huli ang lahat para sa inyong dalawa. Sa pagkakataong iyon, napagtanto kong kailangan kong makipag-usap kay Clara. Kailangan kong malaman ang kanyang panig at linawin ang lahat ng bagay. Ngunit sa kabila ng aking determinasyon, ang takot na maaaring hindi na niya ako pakinggan ay patuloy na bumabagabag sa akin. Pag-uwi ko mula sa trabaho, hindi ako nakatulog ng maayos. Ang mga salitang sinabi ni Lando ay patuloy na umuulit sa aking isipan. Kinabukasan, nagpasya akong puntahan si Clara. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong malaman kung may pag-asa pa para sa aming dalawa. Habang papalapit ako sa kanilang bahay, nakita ko si Clara na nakaupo sa kanilang balkonahe. Napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata na tila ako'y minamasdan mula sa malayo. Nang magkatinginan kami, hindi ko alam kung paano sisimulan ang aming pag-uusap. Clara, bungad ko, pwede ba kitang makausap? Tumango siya at pinapasok ako sa loob. Naupo kami sa sala at sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman ko ang lamig sa pagitan naming dalawa. Alam ko na ang lahat, Clara. Alam ko na kung ano ang ginawa ni Ramon. Sabi ko, pilit na pinipigilan ang pagnginig ng aking tinig. Nagulat siya sa aking sinabi. Miguel, hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag sa iyo. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng maayos, isang pamilyar na boses ang biglang pumasok sa silid. Si Ramon kasama ang isang babae na hindi ko kilala. Mukhang mali ang oras ng pag-uusap niyo, sabi ni Ramon, may ngiti sa kanyang mga labi. May gusto lang sana kaming sabihin sa inyo. Ang babae sa tabi niya ay ngumiti rin at sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi niya ang mga salitang gumulantang sa akin at kay Clara. Ako si Elisa at ako ang dahilan kung bakit nagawa ni Ramon ang lahat ng ito. Napatigil kaming dalawa ni Clara, hindi makapaniwala sa biglaang pag-amin. Sino si Elisa at bakit siya kasangkot sa lahat ng ito? Sa pagkakataong iyon, alam kong ang kwento namin ni Clara ay hindi pa tapos at ang bagong revelasyon na ito ang magiging susi sa mga susunod naming hakbang. Mula nang maghiwalay kami ni Clara, araw-araw akong naglalakad sa parehong ruta pauwi mula sa trabaho. Umaasang makikita ko siya kahit sa isang iglap lang. Alam kong mahirap ang sitwasyon namin noon, kapwa kami lugmok sa kahirapan, ngunit ang pagmamahalan namin ang naging tanging sandigan. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, ang araw na puno ng panlilinlang at pag-aalinlangan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa paborito naming tambayan sa may tulay, narinig ko ang mga yabag na pamilyar. Agad akong napalingon at nakita si Clara na naglalakad papunta sa akin. Ang puso ko'y nag-umapaw sa ligaya subalit may bahid ng takot. Bakit nga ba siya bumalik? Ano ang dala niyang balita? Clara, tawag ko sa kanya. Pilit na pinipigil ang panginginig ng aking boses. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mukha'y may bakas ng lungkot at pag-aalala. Paolo, aniya, kailangan nating mag-usap. Ang mga salitang iyon ay tila mga sibat na tumarak sa aking dibdib. Umupo siya sa tabi ko, tahimik na pinagmamasdan ang mga alon sa ilalim ng tulay. Hinintay ko ang kanyang mga susunod na salita, ngunit ang katahimikan ang pumuno sa pagitan namin. May gusto akong ipaliwanag, simula niya. Alam kong iniwan kita sa ere at hindi ko nagawang magpaalam ng maayos. Nakita ko ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Ipinatong ko ang kamay ko sa kanyang balikat bilang pasuporta, ngunit agad niyang inalis ito, bagay na lalong nagpadurog sa puso ko. Bakit, Clara? Ano ba talaga ang nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala at pagkalito.
May mga bagay na hindi ko sinabi sa'yo, pag-amin niya. May mga bagay na hindi mo alam tungkol sa akin at sa mga nangyari bago tayo nagkakilala. Ang kanyang boses ay tila isang baliw na musika, puno ng misteryo at kirot. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa sa mga susunod din niyang sasabihin. Naging bahagi ako ng isang plano, sabi niya, halos pabulong, na para bang ang mismong hangin ay kanyang kinatatakutan. Plano na linlangin ka, na pagkakitaan ng negosyo ng pamilya mo. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang katotohanang ang pag-ibig na inakala kong totoo ay bahagi lang pala ng isang masalimuot na panlilinlang. Patawarin mo ako, Paolo. Pagsusumamo niya, ang kanyang mga matay puno ng pagmamakaawa. Hindi ko inasahan na mahuhulog ang loob ko sa iyo. Ang lahat ng ito ay hindi dapat nangyari, ngunit hindi ko kayang ituloy ang plano. Hindi ko magawang magsalita. Pakiramdam ko'y isa akong estatwa, hindi makagalaw, hindi makapag-isip. Ang tanging nararamdaman ko ay ang sakit ng pagkatuklas sa katotohanan. Anong plano ito, Clara? Tanong ko, pilit na binabalik ang aking boses sa tono ng pagiging kalmado kahit na sa loob ko'y nagwawala ang emosyon. Sino ang may kagagawan nito? Basta't alalahanin mo na hindi ikaw ang may kasalanan. Sabi niya, mahigpit na hawak ang aking kamay. Hindi ko na maaaring sabihin pa ang iba, ngunit dapat mong malaman na hindi lahat ng nakapaligid sa iyo ay totoo. Bago ko pa man maitanong ang iba pang mga katanungan, bigla siyang tumayo. Kailangan ko nang umalis, Paolo. Patawarin mo ako sa lahat. Bakit hindi mo ako kayang pagkatiwalaan ng buong kwento, Clara? Sigaw ko, puno ng kalituhan at pagkabigo. Hindi mo ba alam na handa akong harapin ang kahit ano para sa'yo? Hindi na siya lumingon pa, umalis siyang parang usok na naglaho sa hangin habang ako'y naiwan sa dilim ng gabi, nag-iisa at puno ng katanungan. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa aking paningin, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa kanyang bulsa at lumapag sa aking paanan. Pinulot ko ito at binuksan. Ang mga nakasulat ay mga piraso ng impormasyon na tila bahagi ng isang mas malalim na misteryo. Mga pangalan, lugar at petsa, tila mga piraso ng palaisipan na bumubuo ng isang kwento na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Ngunit isang pangalan ang nagpatigil sa akin, Elias. Ang matalik kong kaibigan, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng buong buo. Siya pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang mundo ko'y biglang gumuho at sa kabila ng kagalakan sa muling pagkikita namin ni Clara, ang kirot ng katotohanan ay tila hindi ko na kayang itago. Ngayon, alam kong may mas malalim pang lihim at panlilinlang na dapat kong tuklasin. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Kanino ko pa maipagkakatiwala ang puso ko kung pati ang mga taong pinakamalapit sa akin ay may mga tinatagong balakid? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang umaga. Mula nang maghiwalay kami ni Lila, parang nawala ng kulay ang bawat araw. Pareho kaming biktima ng kahirapan at panlilinlang, ngunit hindi ko inakalang darating ang araw na ito. Ang araw na tuluyan kaming magkakalayo. Nagising ako sa mga alaala ng aming mga pag-uusap sa ilalim ng mga bituin, sa mga pangarap na sabay naming binuo. Sa mga oras na iyon, wala akong ibang hangad kundi ang mabigyan siya ng magandang buhay. Ngunit tila ang mundo ay may ibang balak. Nagsimula ang lahat nang magkasakit ang aking ina. Kinailangan ko ng malaking halaga para sa kanyang gamutan, kaya't napilitan akong mangutang sa isang kaibigan na hindi ko alam ay may balak na palihim na sirain ang aming relasyon. Si Marco. Siya ang taong nagtulak sa akin sa bangin ng pagdududa at pag-aalinlangan. Ang taong akala ko ay kaibigan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may masamang hangarin.
Isang araw, habang nag-aalala ako sa kalagayan ng aking ina, nilapitan niya ako at sinabing may magandang oportunidad sa trabaho. Isang trabahong nangangailangan ng pagpunta sa ibang bayan. Pinaniwalaan ko siya sa pag-asang maiaahon ko kami ni Lila sa kahirapan. Hindi ko alam na ito ang magiging simula ng aming kasawian. Sa aking pag-alis, nagpatuloy si Marco sa kanyang plano. Sinimulan niyang halinahin si Lila gamit ang mga matatamis na salita at pangakong kayang-kaya niyang tuparin. Isang gabi, kinailangan kong bumalik ng biglaan. Ang aking damdamin ay puno ng pananabik na makita siya. Ngunit ang bumungad sa aking pagdating ay isang eksenang bumagabag sa akin. Si Marco kasama si Lila at ang mga bulong na hindi ko naintindihan. Akala ko ba'y tayong dalawa ang magkasama sa pangarap na ito? Tanong ko habang ang aking puso ay unti-unting nadudurog. Hindi siya makatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit alam kong sa kabila ng kanyang kilos ay may bahagi siyang naniniwala sa mga sinabi ni Marco. Sa loob ng ilang linggo, nagpatuloy ang aming hidwaan. Ang mga araw na puno ng pagmamahalan ay napalitan ng mga gabi ng pagtatalo. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na siya matagpuan. Iniwan niya ang isang liham puno ng pagdaramdam. Sinabi niyang hindi ko siya pinili, na ang trabaho ang mas pinahalagahan ko kaysa sa kanya. Ang sakit ng kanyang mga salita ay walang kapantay. Nais kong ipaliwanag sa kanya ang lahat, ngunit paano ko nga ba magagawa iyon kung wala na siya? Sa mga sumunod na araw, pilit kong hinanap si Lila, ngunit tila naglaho na siya kasabay ng aming mga pangarap. Hanggang sa isang araw natanggap ko ang balita mula sa isang kaibigan na kilala niyang may ibang plano si Marco. Ang trabahong iniaalok sa akin ay peke. Isang paraan para ilayo ako kay Lila habang siya ay nagkakaroon ng pagkakataong masira ang aming relasyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Marco. Puno ako ng galit at sama ng loob. Ngunit mas nangibabaw ang pagnanais na mahanap si Lila upang ipakita sa kanya ang katotohanan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong naipon ang mga ebidensya laban kay Marco. Ang mga kasinungalingang sinabi niya, ang mga pangakong walang laman, lahat ay nais kong ipakita kay Lila upang maibalik ang aming tiwala sa isa't isa. Hanggang sa isang umaga, natanggap ko ang isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Ang tinig sa kabilang linya ay pamilyar ngunit tila may bahid ng pag-aalala. Mahal, patawarin mo ako, ang sabi ni Lila. Alam ko na ang lahat, ipinakita sa akin ng isang kaibigan ang mga plano ni Marco. Hindi ko akalaing magagawa niya ito sa atin. Puno ng pag-asa ang aking puso. Ngunit bago ko pa man siya masagot, biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Ako'y nasa panganib. Hindi ko alam kung paano kita makakontak muli. Mag-ingat ka at sana'y mahanap mo ang katotohanan. Ang tawag ay biglang naputol, iniwan akong nakatunganga. Nagsimula ang aking isip na maglaro ng iba't ibang senaryo. Nasaan si Lila? Ano ang ibig niyang sabihin? Habang ako'y puno ng pag-aalala, isang bagay ang aking naisip. Si Marco, siya ang naglalagay ng panganib sa kanya. Ang aking mga hakbang ay naging mabigat, ngunit ang aking determinasyon ay mas matibay kaysa dati. Isang bagay ang malinaw, hindi ko hahayaang patuloy na magtagumpay ang kasinungalingan at panlilinlang. Sa gitna ng aking paglalakbay upang mahanap si Lila, ang aking pag-asa ay nagsimulang umusbong muli. Ngunit sa likod ng bawat sulok, may panganib na nag-aabang. At sa kabila ng lahat, alam kong ang laban ay hindi pa tapos. Sa bawat hakbang ko pabalik sa aming bayan, tila may bumabalot na kaba sa aking dibdib. Matagal-tagal na rin mula nang huli kong makita si Clara. Ang tanging naiwan sa akin ay ang alaala ng aming huling pagkikita. Ang araw na napilitan kaming maghiwalay dahil sa kahirapan at panlilin lang ng mga taong pinagkatiwalaan namin.
Nang marating ko ang pamilyar na kalsada kung saan kami madalas maglakad ni Clara, bumalik ang lahat ng alaala. Ang aming tawanan, mga plano para sa hinaharap at ang mga pangarap na unti-unting nawala dahil sa masalimuot na sitwasyon. Sa kabila ng lahat, umaasa akong may natitira pang pag-asa para sa aming dalawa. Isang umaga, habang naglalakad ako sa palengke, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Rico, sa paglingon ko, nakita ko si Clara. Ang kanyang mga mata, puno ng pagtataka at kaunting saya. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang lahat ng gusto kong ipaliwanag sa kanya. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, siya na ang nagbukas ng usapan. Rico, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Wika niya, may halong pag-aalinlangan at pag-asa sa kanyang tinig. Clara, matagal ko nang gustong bumalik, sagot ko. Gusto kong ipaliwanag ang lahat. Mula nang umalis ako, hindi ko natigil na isipin ka. Naglakad kami papunta sa isang maliit na kainan sa gilid ng palengke. Umupo kami sa isang sulok na hindi masyadong matao. Hindi ko maiwasang mapansin na tila may nagbago kay Clara. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata na parang may dinadala siyang bigat na hindi ko matukoy. Clara, alam kong nasaktan kita. Ang hirap ng mga pinagdaanan natin noon, pero hindi ko ginusto na maghiwalay tayo ng ganoon. Simula ko, sabay hawak sa kanyang kamay. Tumango siya, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Rico, alam kong hindi mo sinasadya. Pero ang mga nangyari sa atin, ang mga taong naglaro sa ating tiwala, hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik sa dati. Bumalik ako para itama ang lahat, nalaman ko na ang totoo tungkol sa mga taong iyon. At alam ko na kung sino ang nasa likod ng lahat ng panlilinlang na iyon. Sabi ko, puno ng determinasyon. Nakita kong nag-iba ang ekspresyon ni Clara. Sino, Rico? Sino ang naglaro sa atin? Huminga ako ng malalim bago ko sagutin ang tanong niya. Si Raul, Clara. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagkahiwalay. Siya ang nagmanipula ng sitwasyon para magmukhang wala na tayong pag-asa. Hindi makapaniwala si Clara. Pero bakit? Bakit niya ito ginawa sa atin? May plano siya na makuha ang lupa ng pamilya ko. Gusto niyang gamitin ito para sa kanyang negosyo. At ang tanging paraan para magawa niya iyon ay ang paghiwalayin tayo. Paliwanag ko. Natahimik si Clara. Alam kong mahirap tanggapin ang katotohanan, ngunit ito na ang oras para tapusin ang lahat ng kasinungalingan. Rico, gusto kong maniwala sa'yo. Pero paano natin maibabalik ang lahat? Paano natin haharapin si Raul? Tanong niya, may halong takot at pag-aalinlangan. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay. May mga ebidensya akong nakuha mula sa mga taong dati niyang kasama. Lahat ito ibibigay ko sa mga awtoridad para maipakita ang kanyang mga ginawa, sagot ko, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man namin mapag-usapan pa ang mga susunod naming hakbang, biglang may tumawag kay Clara mula sa kanyang telepono. Nang matapos ang tawag, nakita ko ang mukha niyang puno ng pagkabigla. Rico, kailangan nating umalis dito. May nagbabanta sa buhay ko. Sabi niya, mabilis na tumayo at nagmamadaling lumabas mula sa kainan. Sinundan ko siya, puno ng kaba at pag-aalala. Hindi ko alam kung sino ang nagbabanta kay Clara, pero alam kong may kinalaman ito kay Raul. Habang naglalakad kami palayo, hindi ko maiwasang isipin kung paano namin malalampasan ang panibagong pagsubok na ito. Habang papalayo kami, isang kotse ang huminto sa harap namin. Bumaba mula rito si Raul, ang taong responsable sa lahat ng mga nangyari sa amin. Ngumiti siya, ngunit halata ang panunuya sa kanyang muka. Aba, nagkita rin pala kayo, sabi ni Raul, tila nag-e-enjoy sa sitwasyon. Hindi ko napigil ang aking sarili. Raul, tapos na ang laro mo. Alam na namin ang lahat, hindi ka na makakatakas pa. Ngunit bago pa man makasagot si Raul, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tumigil ang oras at nakita kong bumagsak si Clara sa tabi ko, duguan. Hindi ko na alam ang gagawin.
Ang tanging narinig ko ay ang sigaw ni Clara habang bumagsak siya sa aking mga bisig. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi ko siya hahayaang mawala. Ngunit sino ang bumaril? At bakit ngayon pa? Ang mga tanong na ito ang bumabalot sa akin habang hawak ko si Clara, ang babaeng minahal ko ang higit pa sa aking buhay. Ito ba ang katapusan o simula ng mas masalimuot na kwento? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naglakad ako sa paborito naming pook ni Elisa, isang maliit na hardin sa gilid ng aming baryo. Dati, ito ang aming tagpuan tuwing nais naming takasan ang magulong mundo. Ngayon, ito'y tila isang tahimik na libingan ng mga alaala. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman kong bumibigat ang aking dibdib, tila may nakadagan dito na hindi ko maalis. Isang buwan na ang nakalipas mula nang tuluyan kaming magkahiwalay. Ang kahirapan na matagal na naming nilalabanan ay tuluyang umigting at sinamahan pa ng mapait na panlilinlang. Ang mga pangakong binitawan ni Elisa, mga pangakong nagbigay liwanag sa aking kinabukasan, ay tila mga bulang naglaho sa hangin. Hindi ko lubos maisip kung paano niya nagawang itapon ang lahat ng aming pinagsamahan. Ngunit sa kabila ng sakit at bighati, alam kong hindi ko siya masisisi. Ang buhay ay hindi laging patas. Siya ay nahulog sa mga pangakong iniwan ng isang taong may kapangyarihan at kayamanan. Pangakong nagbigay sa kanya ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Sa pag-aakalang ito'y para sa kanyang pamilya at sa aming dalawa, nagawa niyang talikuran ako. Ngunit hindi lang basta kahirapan ang naging dahilan ng kanyang pag-alis. Nalaman ko ang buong katotohanan mula sa isang kaibigan. Si Elisa pala'y pinaniwala ng isang lalaking nagngangalang Marco, isang negosyanteng dumayo sa aming baryo, na ako'y may ibang karelasyon sa lungsod. Ginamit ni Marco ang kanyang mapanlinlang na salita upang wasakin ang tiwala ni Elisa sa akin. Sa unay, hindi ko ito pinaniwalaan. Sino ba naman ang maniniwala sa ganoong kasinungalingan? Ngunit habang sinisiyasat ko ang mga nangyari, unti-unti kong napagtanto ang mga ebidensyang iniwan niya para sa akin. Mga larawan, mga liham at mga mensahe sa telepono na tila nagpapakita ng aking pagtataksil. Lahat ng ito'y peke, ngunit sa mata ni Elisa, ito'y sapat na upang siya'y maniwala. Sa kabila ng mga kasinungalingan, hindi ko naisip na si Elisa ay bibigay sa tukso. Ang kanyang pag-alis ay tila isang dagok sa aking puso, isang pahiwatig na hindi ako ang kanyang tunay na pinili. Ngayon narito ako sa aming hardin, nag-iisa. Pinipilit kong unawain ang lahat ng nangyari. Ang hangin ay malamig at tahimik, tila sinasalamin ang sakit na nararamdaman ko. Sa isang sulok ng hardin, may natatanaw akong isang larawan namin ni Elisa, nakalagay sa ilalim ng isang bato. Kinuha ko ito at sa pagtingin ko sa aming mga ngiti, hindi ko maiwasang magtanong, paano nangyari ito? Nagpasiya akong ilibing na ang lahat ng sakit na dulot ng nakaraan. Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay kahit na wala na si Elisa sa tabi ko. Ngunit sa kabila nito, hindi ko maalis sa isip ang pag-asa na balang araw, siya'y magigising sa katotohanan at makikita ang aming tunay na pag-ibig. Habang nagmumuni-muni, naramdaman ko ang isang presensya sa likuran ko. Unang akala ko'y hangin lamang ito, pero sa paglingon ko nakita ko si Marco. Nanghihina ang kanyang mga mata, tila may dala siyang balita. Marco, ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko, puno ng galit at hinanakit. Lumapit siya at sa kanyang bulong sinabi niya, may kailangan kang malaman. Hindi ito natapos sa panlilinlang. Ang totoo, si Elisa ay nasa panganib. Naguluhan ako, ngunit bago pa man ako makapagtanong, isang malakas na tunog ang narinig ko sa malayo. Ang mga ilaw ng sasakyan ay kumikislap sa kalsada at naramdaman ko ang pagdating ng mga tauhang tila may dalang masamang balita. Anong ibig mong sabihin, Marco?
pagtanong ko habang unti-unting bumabalot sa akin ang takot. Ipinaliwanag ko kay Elisa ang lahat, ngunit huli na, sagot niya na puno ng pagsisisi. At sa mga huling sandali ng gabi, habang ang hangin ay unti-unting lumalakas, naramdaman ko ang kakaibang tensyon. Alam kong may nangyari kay Elisa, isang bagay na hindi ko inaasahan. Ngunit sa kabila ng mga pangyayari, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan, ano ba ang tunay na nangyari sa kanya? Ang mga sagot ay tila nasa hangin at ako'y naiwan sa gitna ng pagkalito. Sa ilalim ng malamlam na buwan, alam kong ito'y simula ng isang bagong laban, isang laban para sa katotohanan at para sa aming pag-ibig na nagkahiwalay dahil sa kahirapan at panlilinlang. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko maikakaila na ang sakit ng aming paghihiwalay ay patuloy na bumabalot sa akin. Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naririnig ko ang kanyang mga tawanan, ang kanyang mga kwento, at ang kanyang mga pangarap na tila hangin lamang na dumadaan sa aking pandinig. Ngunit alam kong hindi ko siya maaaring balikan. Ang aming sitwasyon ay tila isang kumunoy na pilit akong hinihila pababa at alam kong kailangan kong lumaban upang makaahon. Ang kahirapan ay isang halimaw na unti-unting lumalamon sa amin. Ngunit ang panlilinlang ay ang tunay na sumira sa aming relasyon. Hindi ko inasahan na ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking puso ay may tinatagong lihim na tila isang matalim na kutsilyong nagwasak sa aming samahan. Nararamdaman ko pa rin ang kirot sa tuwing naaalala ko ang mga pangako niya. Mga pangakong napako sa ilalim ng bigat ng kanyang mga kasinungalingan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aming dating tambayan sa ilalim ng mga bituin, nagdesisyon akong tingnan ang mga lumang mensahe namin sa aking telepono. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila may puwersang nagtutulak sa akin para muling balikan ang aming mga alaala. Sa bawat mensaheng binabasa ko, naalala ko ang mga tawanan, ang mga paglalambingan, at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Ngunit sa pagitan ng mga mensahe ay natagpuan ko ang isang hindi inaasahang mensahe. Isang mensahe na hindi ko napansin noon. Ang mensahe ay galing sa isang hindi pamilyar na numero. Kung talagang mahal mo siya, hindi mo siya lolokohin. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Sino ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin nito? Naguluhan ako at nagdesisyong sundan ang mga binitiwang salita. Hinanap ko ang numero sa social media, ngunit wala akong natagpuang makapagbibigay linaw sa akin. Tila isang multo ang nagpadala ng mensahe, isang babala na hindi ko pinansin sa oras na mas kailangan kong buksan ang aking mga mata. Sa gitna ng aking pag-iisip, bigla kong naalala ang isang gabi. Isang gabi kung saan natanggap ko ang tawag mula sa isang kaibigan. Sinabi niyang nakita niya ang aking kasintahan sa isang lugar na hindi niya dapat pinuntahan. Ngunit sa halip na magtanong at magduda, pinili kong magtiwala. Ngayon, alam kong isa itong malaking pagkakamali. Nagsimula akong magtanong sa mga kaibigan, sa mga dati naming nakakasama, at unti-unti kong naipon ang mga piraso ng katotohanan. Ang panlilinlang ay hindi isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang kalkuladong hakbang na ginawa niya upang takasan ang responsibilidad. Siya pala ay may lihim na relasyon sa isang taong mayaman, isang taong makakapagbigay sa kanya ng buhay na hindi ko maibibigay. Ang sakit na dulot nito ay tila isang nakakapasong apoy sa aking loob, ngunit kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Sa gitna ng aking paghahanap ng kasagutan, isang tawag ang aking natanggap. Isang tawag mula sa numero na nagpadala ng mensahe. Alam kong masakit, ngunit kailangan mong malaman na hindi siya ang taong akala mo. Ang boses sa kabilang linya ay kilala ko, ngunit hindi ko agad mawari. Hanggang sa bumalik sa aking alaala ang isang kaibigan.
Isang kaibigan na matagal nang nawala sa aking buhay. Si Miguel, ang matalik kong kaibigan bago pa man pumasok sa eksena ang aking kasintahan. Miguel, ikaw ba ito? Tanong ko, puno ng pagtataka at pag-asa. Oo, ako nga. Pinilit kong sabihin sa'yo ang totoo noon pa man, ngunit natatakot akong masaktan ka. Sagot niya, puno ng lungkot sa kanyang tinig. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pag-agos ng mga luha sa aking mga mata. Ang pagkakanulo ay masakit, ngunit ang pagkakaalam na may isang tao pa ring nagmamalasakit ay nagbigay sa akin ng kaunting ginhawa. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang pakikipag-usap kay Miguel ay nagbukas ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng mga tanong na kailangan kong sagutin. Si Miguel ay hindi lamang isang kaibigan na nagmamalasakit. Siya ang taong may hawak ng susi sa katotohanan. At sa pag-uusap na iyon, nalaman ko ang isang bagay na ikinabigla ko. Hindi lamang ako ang niloko ng aking kasintahan. Sa likod ng kanyang mga ngiti at matatamis na salita, siya pala ay may ibang agenda. Isang agenda na hindi ko inaasahan. Miguel, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang sagot ay isang malamig na hangin na dumampi sa akin at sa sandaling iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. May mga bagay kang dapat malaman tungkol sa kanya, tungkol sa inyo, at kung paano ka makakabangon mula rito. Sa kanyang mga binitiwang salita, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ang cliffhanger na ito ay nagbigay sa akin ng pag-asa na may pag-asa pa sa kabila ng lahat ng sakit. Ngunit handa na ba akong alamin ang lahat ng katotohanan? Ang buhay ay tila isang madilim na silid na hindi ko mahanap ang pinto upang makalabas. Lahat ng nararamdaman ko ay tila nahuhulog sa kawalan. Si Maria, ang babaeng minahal ko ng buong puso, ay tila isang alaala na lang sa bawat paggising ko. Sa bawat araw na lumilipas, ang sakit ng pagkawala niya ay lalong nadarama, ngunit ang pag-asa na makita siyang muli ay hindi pa rin nawawala. Matapos ang lahat ng nangyari, hindi ko inakalang magagawa ko pang bumangon. Ang aking puso ay binalot ng galit at hinanakit. Galit sa sistema na patuloy na kumikitil sa aming pag-asa at hinanakit sa sarili ko dahil sa paniniwala sa mga pangako na tila hangin lang. Pinilit kong magtrabaho ng doble, kahit pa ang katawan ko'y halos bumigay na sa pagod. Ang pag-iisip na ang lahat ng ito'y para sa aming kinabukasan ay siya na lamang naging sandigan ko. Ngunit sa bawat sandali na wala siya, ang pag-aalinlangan ay bumabalot sa akin. Totoo bang iniwan niya ako para sa mas maginhawang buhay? O may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito? Isang gabi habang naglalakad ako pauwi mula sa pagawaan, isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at misteryo. Alam mo bang hindi lahat ng nakikita mo ay totoo? Ang sabi niya. Nabigla ako sa kanyang sinabi, ngunit hindi ko pinahalagahan. Maraming bagay na hindi mo pa alam, anak. Sa likod ng mga ngiti ay may mga lihim na kailanman hindi mo pa nasisilip. Hindi ko man siya lubos na kilala, ang kanyang mga salita ay tila bumalot sa aking isipan. Paano kung may katotohanan sa kanyang sinasabi? Paano kung ang lahat ng ito ay hindi lamang dahil sa kahirapan? Ilang linggo ang lumipas at habang patuloy akong nagtatrabaho, isang liham ang aking natanggap mula sa isang hindi kilalang nagpapadala. Ang liham ay puno ng mga pahayag tungkol sa mga desisyon ni Maria na hindi ko alam. Ayon dito, may mga taong nagbalak na paghiwalayin kami hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa isang masalimuot na panlilinlang na may kinalaman sa kanyang pamilya. Sa mga sandaling iyon, ang galit na naramdaman ko ay unti-unting nauwi sa pag-aalala. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Maria? Sino ang mga taong ito na pilit na pinagtatagwan ang aming kwento at hinaharap? Sa lahat ng ito,
Isang pangalan ang lumitaw sa liham. Si Damian, isang matalik na kaibigan ni Maria. Dahil sa pag-aalala, nagdesisyon akong hanapin si Damian. Hindi ko inakalang ang aking paghahanap ay magdadala sa akin sa isang masalimuot na balak na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng lahat, hindi ako nawala ng pag-asa na muling makita si Maria at malaman ang katotohanan. Habang patuloy akong nag-iimbestiga, natuklasan ko ang isang lihim na pagpupulong na gaganapin. Alam kong ito ang magiging susi para malaman ko ang buong kwento. Sa gabing iyon, nagpunta ako sa lugar kung saan gaganapin ang pagpupulong. Ang dilim at katahimikan ng paligid ay tila nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Hindi ko alam kung ano ang aking matutuklasan, ngunit sa kabila ng takot, hindi ako umatras. Sa gitna ng dilim, may mga boses akong narinig. Isa sa mga boses na iyon ay pamilyar, si Damian. Ang kanyang mga sinasabi ay nagbigay linaw sa lahat ng aking tanong. Ang lahat ng ito'y isang balak na nagugat sa mga utang ng pamilya ni Maria. Si Damian ay nagkaroon ng kasunduan sa mga taong ito upang paghiwalayin kami kapalit ng kaligtasan ng pamilya ni Maria. Hindi ko inakalang ang pagkakaibigan namin ni Damian ay mauuwi sa ganitong klaseng pagtataksil. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ko kay Maria ay hindi nagbago. Alam ko na hindi niya ginusto ang lahat ng ito at ginawa niya ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay pa ring nagtatago. Sa likod ng mga usapan, may isang pangalan na lumitaw, isang taong tila may kinalaman sa mas malalim na dahilan. Ang pangalan na iyon ay hindi ko inasahan, ang sariling ama ni Maria. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking alam ay tila nahulog sa kawalan. Paano kung ang mismong dugo ni Maria ang naging sanhi ng pagkasira ng aming mga pangarap? Paano ko haharapin ang katotohanan ito? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa akin habang unti-unting lumalapit ang umaga. Sa aking harapan ay ang pinto patungo sa masalimuot na katotohanan. Isang katotohanan na magbibigay linaw sa lahat, ngunit maaaring magdulot ng mas masakit na pagdurusa. Sa aking pag-iisip, may isang desisyon akong dapat gawin. Ang harapin ang ama ni Maria at malaman ang kanyang papel sa lahat ng ito. Ngunit handa na ba ako sa mga susunod na mangyayari?